Morning mga be. Bad juice ngayon. Kanina pa kaya akong alauna gising. Alauna na madaling araw. Ano oras na ngayon? Alas 8 na. Alas 8 na ng umaga. Hindi ko na kinaya, nagutom na ako. May bad news ngayon. Sabi ng doktor, anytime daw ngayon pwede nang mawala si Nainay. Ngayon, hinihintay na lang yung naiyak ako. Ngayon, hinihintay na lang yung dalawang anak ni Nainay na taga Taipei. Pagdating ng dalawa, ilalet go na siya. Ang bilis na pangyayari, gabi. Biglang humina na yung heartbeat niya eh. Tsaka hindi na rin siya makadumi. 3 araw na. Hindi na rin makaihi. Kanina 2 lang kami sa kwarto niya, boss ko. Nausap niya ako, sabi niya, maling desisyon na dinala ko rito si mama. Sisisi talaga ako, sabi niya. So, umiyak siya, umagulgul siya. Tapos nag-sorry rin siya sa mama niya. Pasalamat na din. Tapos nakikiusap siya na hintayin pa ng mama niya yung mga kapatid niya. Pahinga na daw siya. Sinasuggest ng doktor na tubuhan siya dito. Tapos may malaking mask dito. Oxygen. Para daw survive. May kaso kasi Chinese yun si Nainay. Chinese sila. Kaya ayaw nila kadalasan sa Chinese, ayaw talaga nung binubutasan yung mga parte ng katawan nila. Gusto nila pag namatay sila, buo pa rin yung katawan nila. Kaya hindi pumayag si boss. Pero kung tutubuhan sana, makakasurvive pa. Pero ayaw na talaga ni boss. Sabi niya nakakaawa lang daw yung mama niya. Ayaw niya daw mahirapan yung mama niya. Kaya pinapirma na kanina siya ng waiver, mga 2:30. Waiver na yun ilalet go na sila. Ngayon wala pa, hindi pa dumarating yung dalawang anak na taga Taipei, hinihintay pa. Mga alas 10 pa siguro darating. Ngayon alas 8 na. Yun si boss yung nasa taas ngayon sa kwarto kasama ni Nainay. Sabi ko baba muna kasi nagugutom na ako. Tsaka sakit ng ulo ko. Tinanong ko siya kung gusto niya magkape. Sabi niya wala ako sa mood kumain. Sobrang lungkot din niya. Ako din naman. Kasi Cheche busy maghanda ng mga gamit ni Nainay na susuotin. Tumawag na rin ko. Kompleto na. May mga picture na rin si Nainay. Hinihintay na lang talaga yung dalawang anak para kausapin yung mama nila. Tapos sa ilalet ko. Hirap. Grabe. Akala ko tatagal pa kami ni Nainay. Ang sakit. Isa lang naman yung sakit nun eh. Mababa lang yung sodium niya. Ewan ko ba't dumami. Biglang nagka-infection na daw yung baga niya. Dami daw bakterya. Tapos sumunod. Ang dami daw problema ng baga niya. Tapos sunod, hindi na makaihi. Hindi na makadumi. Tapos palagi pa siyang nilalagnat tuwing gabi. Siguro sa isang araw, nilalagnat ng 4 na beses. Pabalik-balik. Pero wala namang COVID. Biglang di na siya makahinga, hirap na siya huminga, yung hinga niya may tunog na. Kaya sabi ng boss ko, maling-mali talaga dinala ko rito si mama. Wala, ganun talaga. Palaran. Let go na lang. Let go na lang ni boss. Kaysa pahirapan kay mama niya.